Dito tayo ngayon sa ano? Ay, ang ganda naman ng blender eh. Arat na. Dito tayo ngayon sa ano? Padre Pio. Ay, ang ganda naman ng blender eh. Ari pala yung mga yan oh. Pasalubong eh. Sa Padre Pio. Shoutout sa mga kasama ko. Arat na. Ginagawa mo. Yeah, pag tayo nanginig sa Batangas at salita natin. Ano eh? Ay mga kaonis, dito kami ngayon sa Batangas eh. Shoutout sa mga kasama ko niyan eh. Yan. Punta kami ngayon dito kare sa ano, sa Padre Pio eh. Padre Pio. Hindi talaga kaya mag-Batanggenyo. Padre Pio. Yo, what's up mga kaonin, sa pinagpalang umaga sa lahat. So ngayong araw, day off ko, pinuntahan kaagad namin ng aking pamilya itong Padre Pio sa Tanawan, Batangas. Dahil sabi nga nila, ito isa sa mga historic talaga na simbahan dito sa Pilipinas. Pero dahil kasama ko pamilya ko, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Pinuntahan kaagad namin itong sinasabi nila na may dugo daw ni Padre Pio. Relic of the Holy Cross, yung damit na ginamit ni Padre Pio before, nung ninilbihan pa sa simbahan, na kung iisipin mo, sobrang tagal talaga ng panahon na yan. Papaisip nga ako kung ilang years na ba yan, mula nung nakalagay dyan sa simbahan na to. Meron ding handkerchief mga kaonis na ginagamit daw before ni Padre Pio. At isa sa mga tela na may dugo daw ni Padre Pio. Sobrang dami nila mga kaonins, pero syempre, kung iisipin mo, sobrang tagal talaga ng panahon na yan. Tulad nito mga kaonins, petal daw ng rose. Mga piece of pamunas na ginamit ni Padre Pio. Ito rin mga kaonins, petal daw ng rose. May mga old din na mga photos si Padre Pio dito, na kung saan kanya-kanya talagang description, kanya-kanyang mga alaala na lang din. Pero legit mga kaonis sobrang blessed talaga dito pag pumasok ka talaga. Yung tipo na parang nasa isa kang magandang lugar, tas sobrang nakaka-relax, sobrang tahimik, pero sobrang powerful ang pananampalataya ng mga tao dito, na kung saan blessed na blessed ka talaga. Kapag need nyo naman ng mga holy water mga kaonis, dyan din talaga kayo kukuha. Pero magulog din kayo ng mga piso, 5 piso, gano'n. Tapos ngayon, meron ding holy water sanctuary. Dito kinukuha yung mga tubig mga kaonis. Yung tinatawag nilang holy water. At take note mga kaonis, hindi siya pwedeng inumin kasi nakalagay doon sa mismong door nila. Hindi siya advisable na inumin. Pansin mo mga kaonis na medyo maraming tao, no? Pinakita rin ako mga iba't ibang klaseng isda mga kaonis na di ko sure kung ano bang klase sila, pero nakakatawa, sobrang colorful talaga. So, nandito na lang mga kaonis. Ingat kayo palagi. Peace out!